Sagutin ko lang yung tanong ni Sir Louie. Ang tanong kasi niya kung pwede pa bang mag-apply sa PUP o US kahit nakapag-apply na siya sa regular PUP admission. Bago ko nga sagutin ang tanong na ito, extended pa rin pala ang deadline ng PUP o US. Kahit saan ka nakatira sa Pilipinas or kahit anong edad mo, estado sa buhay, welcome ka pong mag-apply sa PUP o US. So, babalikan ko nga yung tanong kanina ni Mr. Louie habang gumagawa ko ng mga house chores ngayong araw. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung proseso at marami na rin akong nababasa patungkol sa mga ganyang scenario. Pero ang best advice ko na mabibigay sa'yo ay kontakin ang ICTO or ang PUP Open University kung pwede kang mailipat sa kanila. Ilalagay ko na lang yung landline at ICTO number dito. Mas maganda kasi na sa kanila mismo manggaling yung information para mas align kayo or mas alam mo ang next step. Mahirap kasi na kung sa akin manggaling yung information, baka mali rin yung process na nakita ko or process na nabasa ko online. Ayun, ayun lang sa ngayon yung matutulong ko sa'yo. Sa kabilang banda, open pa din ang application for PUP o US. Kung gusto or interesado kayo, pwede kayong pumunta sa PUP o US. Ilalagay ko na lang yung link ng mismong page. Nandun lahat ng step-by-step guide para matulungan kayo on how to apply. Ngayong araw naisipan ko ngang maglaba. Actually, every other day talaga ako naglalaba para hindi masyadong madami yung labahin ko. At iniiwasan ko na rin na maamoy or bumaho yung mga labahin. Ang kaso, umulan nga ngayong araw. Actually, nung mga nakarang araw pa to nag-uulan pero bandang hapon. Kaya sakto talaga yung naisip ko na maglagay ng sampayan sa taas or sa kabilang kwarto namin. Kasi kapag umuulan, meron kaming masasampayan. Wala pa kasing bubong yung garahe namin, kaya kapag umuulan, nababasa yung mga sinampay. Kagandahan nga lang kapag meron kang sampayan sa taas, kagaya nung sa akin. Kapag umuulan, hindi ako nag-alala kung mababasa man siya or hindi ko kaagad na imis kasi nandun lang siya sa taas ng kwarto namin. And hindi naman din siya namamaho kasi kapag naglalaba ako, naglalagay ako ng suka para hindi umamoy. At saka nilaglagyan ko rin yung mga labada ko ng Downy or Fabcon. Tsaka meron din akong pangontra sa humidity. Meron kasing binili yung asawa ko na Micro Magic dehumidifier. Nakakatanggal kasi siya ng moisture sa loob ng kwarto, tsaka yung amoy din niya nawawala. Ginagamit namin to parehas sa kwarto, then sa loob ng kotse. Kasi inaalis niya talaga yung amoy. Kung mapapansin niyo yung loob, meron yan parang mga beads sa taas. Tapos yung sa baba niya, tubig na yan. Yan na yung mga sinipsip na moisture sa loob ng kwarto. Sobrang effective nga nito sa loob ng bahay namin. At hindi nangangamoy yung kwarto namin kahit na naulan, doon ako nagsasampay. So habang nag-aantay ako ng labada, sinisingit ko din yung iba kong mga deadline sa school. Typical naman ata sa nanay yun, ang kailangan mag-multitask. So, meron akong ginawang Excel tracker wherein nandun yung mga subjects, deadlines, at yung mga hindi ko pa nagawa na mga assignment or activities. Kagandahan kasi ng meron kang tracker ay organize at alam mo kung ano yung mga kulang mo at yung mga kailangan mong isubmit.
Kasi may tendency na makakalimutan mo yung mga dapat mong gawin. So, ayun nga. Salamat po sa panonood. Sana umabot kayo hanggang dito. Paalam!